Sobrang laki nga ng pagbabago ang nakita ko sa mga binan ko mula nga nung nagbakasyon sila sa Pilipinas. At sa video nga na ito ay magkwentuhan nga tayo tungkol sa mga ito. Sakto nga ay day off ngayon ni Milan, kaya naman ay napag-isipan ni na mommy and papa na umalis nga para manood ng sine. Ilang araw na kasing gustong lumabas ng binan kong babae para nga mag-date sila ng binan kong lalaki. Pero hindi nga makaalis ang binan ko dahil nga ay napakaraming trabaho sa farm. Kaya naman this time ay nagkaroon sila ng opportunity dahil nandirito nga si Milan, and kahit nga meron kaming banana cutting and papaya cutting ngayon ay nandyan naman ang asawa ko para nga i-check at magbantay. Natatawa nga kami sa binan ko dito dahil nagbabaon talaga siya ng biscuit dahil mula kasi sa bahay namin ay halos 2 oras yung biyahe papunta doon sa sinehan. Baka nga daw ay magutom siya, kaya naman ang sabi namin ay pwede naman sila mag-stop over. Nakakatuwa nga guys dahil sobrang dami ko nga nakitang pagbabago sa binan ko mula nga nung naging daughter-in-law niya ako at nagpunta nga sila sa Pilipinas. Nung makapasyal nga sila sa Pilipinas ay nakita nila kung paano nga mamuhay yung mga tao, paano nga sila magbihes at ano nga yung usually ginagawa nila sa day off nila. Dati-dati kasi guys, kapag aalis yung mga binan ko ay parang wala silang pakialam kung ano nga ba yung damit na isusuot nila at napakasimple lang. Ngayon ay medyo natututo na sila, and ang binan ko dito ay naka-pants and t-shirt na. Napakaganda nga niyang tignan. Sabi niya nga sa akin kung hindi nga lang daw siya masyadong pag-uusapan dito sa village namin ay araw-araw nga daw siya magpa-pants and t-shirt kahit may mga okasyon. Pero syempre kahit papaano ay kinikip niya nga yung mga tradition nila dito, and ayaw naman niya masyadong maging vulgar. Kaya naman ang sabi ko sa kanya, unti-untiin niya para hindi nga masyadong mabigla yung mga tao dito. Kaya naman ngayon guys, paminsan-minsan ay naka-pants and t-shirt na si Bianan. Madalang na nga lang siyang magkurta kapag meron nga siyang pupuntahan na ibang lugar. Tapos this time ay nagkakaroon na nga sila ng time para nga maglibot-libot. Napag-usapan kasi namin na aanhin nga nila yung mga pera nila at magkakasakit lang sila. Kaya kung gusto nga nila maglibot ngayon, ay maglibot na sila. Nung wala pa nga ako sa buhay nila guys, ay sobrang simple nga lang ng pamumuhay nila at nakapagtapos nga sila ng 2 doktor. Pero this time ay nagre-retire na nga daw sila, kaya naman ang sabi namin, sige lang, maglibot kayo at enjoy nyo lang. Medyo masakit na rin kasi yung likod at mga paa ng biyanan ko. Pero sabi niya sa akin, kahit masakit ang likod at paa ay gagala pa rin ako. Dahil isang beses nga lang ako mabubuhay, and susulitin ko na nga. Nakakatuwa nga din sila guys dahil kapag meron nga kaming biglaan na lakad ni Milan ay wala talaga silang angal at hahayaan lang nila kami. Tapos lagi nilang sinasabi na iwanan na nga lang daw namin si Baby Ivan para mas makapag-enjoy kami. Hindi nga sila katulad ng ibang mga Indian mother-in-law na laging kontra kung ano nga ba yung gusto ng anak at daughter-in-law nila. Sila ay hahayaan lang talaga nila at go with the flow. Kaya this time ay sabi ko sa kanya, wag nga siya masyadong mag-alala kay Baby Ivan dahil nandito naman kaming dalawa ni Milan and mag-enjoy lang siya. Kayo ba guys, kamusta yung mga mother-in-law nyo? Natulong din ba sila sa pag-aalaga ng mga anak ninyo?